Checo, isang music teacher sa religious community. Nauuaw ako. Ano nga po bang ibig sabihin ng ikalimang huling wika ni Jesus? Nauuaw ako. Nauuhaw nga po ba ang Diyos? Hindi po ba sa krus nagsasaki ng sibat ang isang sundalo ang banal na tagiliran ni Jesus? Agad bumukal ang dugo at tubig sa kanyang banal na tagiliran. Hindi po ba siya'y nauuhaw? Subalit sa kanyang kamatayan, bumukal ang dugo at tubig na nagbibigay buhay. Kung minsan, kung sino pa ang nauuhaw, siya panlaging may lakas ng loob magbigay ng pamatiduhaw. Ganyan tayo kamahal ni Jesus. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya sa krus, bumubukal mula sa kanyang banal na tagiliran, dugo at tubig, ang awa at habag niya para sa atin. Totoo po, nauuhaw si Jesus para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito ang tanging dahilan bakit niya sinunod ang kalooban ng Diyos Ama. At ito rin dahilan bakit sa isinugo ng Diyos Ama ay ligtas tayo sa ating mga kasalanan. Subalit ang katotohanan din po, tayong kanyang mga nilalangan talagang nauuhaw, nagugutom, natatakot, nalulungkot. Kadalasan po hinahanap natin ang lunas ng ating pagkauhaw sa mga panandaliang at walang kabuluhang bagay na nauuwi sa kawalan at matinding kabiguan. Pinipilit nating hanapin ang kasiyahan ng ating katawan sa mga tao, pera, pagkain, damit, alahas, gadgets, sugal, alak, sigarilyo, sex, internet, kapangyarihan at katanyagan. Hanggang sa kalaunan, dinadala tayo ng adiksyon na nagpapala sa ating mga sitwasyon. Only God can satisfy our souls. Tanging Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan, kapanatagan at kapayapaan ng ating mga kalooban. Wala nang iba. Walang maaaring pumalit sa pwesto ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung i-Diyos natin ang pera at lahat ng bagay na makasanlibutan, mananatili tayo sa kadiliman at mananatili tayo sa walang hanggang pagkauhaw sa presensya ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 7, verse 37, tumayo si Jesus na nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom." At sa Ebanghelyo din ni San Juan, chapter 4, verse 13, sinagot niya ang babaeng Samaritana, "Ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at may bibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." At ngayon sa krus, hindi ba't kabaliktaran? Si Jesus ay nauuhaw. Malalim ang pagkauhaw ni Jesus. Ang pagtunan lang natin siguro ng pansin, paano ko maiibsan ang pagkauhaw ni Jesus sa aking buhay? Ang unang-unang dahilan ng panghihina, pagkawala at maaaring humantong sa kamatayan ng ating pananampalataya sa Diyos ay ang kasalanan. Ang kasalanan ang bumabara o humahadlang sa dapat maayos at mapayapang relasyon natin sa Diyos. Sabi nga po ni Father Sikia, an exorcist priest of the Diocese of Manila, "When we live in mortal sin, we are possessed by the devil." Subalit kapag tayo ay nangumpisal at inalikdan natin ating mga kasalanan, doon lang matatanggal ang bara at sisimulang dumalo yung tubig na binibigay sa atin ni Jesus. Ang presensya ng Espiritu Santo na nagpapabanal sa atin at pumapawi ng pagkauhaw at kasalanan ng ating kaluluwa. At ang grasya na ito ay nangyayari sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Hindi madaling sumunod kay Jesus. Hindi rin madaling sundin ang utos ni Jesus. At para magawa natin ito, kinakailangan natin makipagbuno araw-araw, makipaglaban sa puwersa ng kadiliman, at sa pangunahing sandata na mabisang panlaban ay ang panalangin. Lahat tayo, hindi lang mga pari at madre, we need to intensify our prayer life. Dapat buong buhay natin ay panalangin, punong-puno ng panalangin. Ang mga Orthodox monk po after ng misa nila at mga dasal,
Kapag nagigisa na lang sila, naglalakad, nagtatrabaho, oras-oras, minuto at segundo, dinarasal nilang mag-isa ng paulit-ulit ang ejaculatory prayer of the Catholic Church. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, sinner. Paulit-ulit po nila itong dinadasal at sinasabi nila, kapag dinarasal nila ito ng paulit-ulit, walang makakalapit na demonyo sa kanila dahil ang pangalan ni Jesus at paghingi ng tawad ang tanging namamayani sa mga puso at isipan nila. At pag may sakit na sila at malapit ng mamatay, ang iba sa kanila, humihiga na sa ataul at doon hinihintay ang kanilang kamatayan habang patuloy na dinarasal ang Jesus prayer, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us sinners. Ginagawa nila ito para daw hanggang sa kamatayan nila, hindi sila makuha ng kalaban. Ganon sila kahandang mabuhay at mamatay para kay Jesus. Na sana matularan na din natin kahit kaunti lang. Panghuli, huwag lang tayo mag-focus paano maibsan ang ating mga pagkauhaw. Pagkus isipin din natin, paano tayo makakatulong pumawi ng pagkauhaw ng napakarami nating kapwa na namumuhay sa kahirapan at sa kawalan ng kaalaman sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang kamangmangan sa ating pananampalataya ay isang uri ng pagkauhaw espiritual. At tayo pong lahat ng mga nabinyagan at nakumpilan ay mga misyonero na dapat dala-dala natin lagi si Kristo para ibahagi sa lahat. Meron po akong isang kaibigan na dating naglilingkod sa isang parokya. Subalit bigla po siyang pinagbawalang magturo at pinalis ng di man lang binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Tahimik po niyang tinanggap maling paratang sa kanya. Di siya lumaban o nagprotesta. Hindi rin siya nagpalit ng relihiyon at lalong hindi siya nagtatag ng relihiyon. Tahimik mag-isa, patuloy siya nagsisimba sa kanilang parokya kahit nauho ang sa katarungan ng kanyang puso. Pero hindi siya pinabayaan ni Lord. Imbes magmugmok sa samaan loob, may pinagawa sa kanya si Lord. Napansin niya, sa paligid nila, maraming mga batang palaboy. Nagbabasura, walang makain. At nagsimula siyang kaibiganin ng mga batang ito hanggang naisipan niyang turuan sila magdasal at hinikayat niya ang mga bata na magsimba tuwing linggo. Mula noon, unti-unting napawi pagkauhaw na nararamdaman niya dahil mas tinuon niya kung paano ibsan ang pagkauhaw ng mga batang mas nangangailangan. Kahit na tayo mga sugatan at uhaw na uhaw sa maraming bagay, hindi tayo dapat humintong magmahal kagaya ni ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Patulad natin, Panginoon Jesus, hindi na ininda ang pagkauhaw niya, bagkus siya pa nagbigay ng bukal ng tubig na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Patuloy mo inibsan ang pagkauhaw ng aming mga kaluluwa. Salamat, ibinigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang patuloy na bumukal sa mga puso namin ang awa at habag ng iyong banal na Ama sa langit. Amen. Luluhod po